Tingnan nyo yung board kapag hindi na pa proper maintenance. Yan ang nangyayari. So sa preventive maintenance kasi ang board talaga usually kasama yan sa nililinis kahit ibo-blower natin and ibabrush. Ayan. So tingnan nyo yung itsura ng board. So kapag kagaman yan kasi yung board, nangyayari dyan, nagkakaroon yan ng shorted na or parang nagkakaroon ng carbon ang board and nagkakaroon ng ayan, shorted. Tingnan nyo, nasusunog siya na ganyan. So may iwasan pa naman yan kung nagkakaroon tayo ng maayos na preventive maintenance. So sa pag nag-cleaning ng unit, talagang ang board usually sinasama na natin yan sa paglilinis. Lalo yan, tingnan nyo, sunog. So nagkakaroon minsan para nakikita natin kung nagkakaroon ng lost contact yung mga terminal. Ayan, so nasusunog siya ayan, ganyan siya. So, ang mangyayari dito, nirequest na lang namin na palitan ng bago. So, tulad kasi niya sunog na. Kapag nirepair natin yan, baka hindi na rin siya tumagal. Ayan. Sunog. Pati terminal. Then, ito, nagkaroon din ng shorted. Dahil makikita nyo yung board, napakakapal ng dumi. So, nililinis yung condenser and evaporator, pero yung board hindi naman nalilinisan. So kasama talaga siya dapat sa lilinisan kahit yung blower lang ang gagamitin. Ayan, so lilinisan na lang natin ito. Yun na yung board after natin malinis. Ibinilad natin sa araw. Pero ito naman pang reserva na lang tong board nito. Kaya binasa natin, nilinis natin. Papalitan na natin ito ng brand new board. Parehas siya. So itong isa naman filter board. Usually hindi naman siya ganun ka problema. Pwede siyang i-repair. Okay, good day. So ito yung board na nilinis ko. Pin-pressure washer ko yung board para malinis. Ayan. So malinis na siya. Pero ito actually nilinis ko pero papalitan din namin ng bago. Ayun. So ni-request namin kasi ito na palitan na.
Dahil actually itong mga board na ito gagamitin naman din doon sa ibang unit. Pero itong board na ito, papalitan na namin ng dalawang board. So ito kasi yung ginagawa namin, nililinis talaga namin. Yung board na, mga ganitong board kasi, usually talaga dapat kasama siya sa preventive maintenance. Kapag naglilinis tayo ng aircon, usually dapat ito, binubuksan natin and binublower natin, then tinatanggal yung alikabok. Kasi yun nga, ang nangyayari kasi dyan, kapag medyo maalikabok, ayan, nagkakaroon ng ganito, nasusunog. Tulad niyan. Ayan o, halos nabutas na. And yung isang dahilan niya, yung silicone niya na nasa loob, tumitigas na siya. So yun yung isang nagiging dahilan na nasisira yung mga IGBT and yung IPM natin. So yan yung rason ng pagkasira din. And ayan, pati yung heatsink, nililinis natin ito. So dapat, kasi nakikita namin dito kapag tumagal na ng mga 5 years yung unit, lalo na madalas ginagamit, ito tumitigas yung pinakasilikon na nasa loob. So kaya dapat siguro bago mag 5 years or sabihin natin na 2 years, kakalasin natin, lilinisin, papalitan ng panibagong silicone. Ayan. Papalitan natin. Then papalitan na natin ng panibagong board. Actually itong isa-isa, based sa pagka-check namin is good pa. Ito, may chance pa naman siya na ma-repair, pero sabi ko nga is sunog na. Kaya kung gagamitin natin, baka magkaroon na ng ibang aberya or problema. So, nirequest ko na palitan na rin parehas. Ayan, kahit yung pinaka-filter board niya, ito, filter board ang tawag dito. Ayan o, makikita nyo sunog din. Pero ito, dinaan namin sa repair. Pwede pa naman siya. Dahil ito as coil lang naman na dumaan dito, capacitor and coil lang. Ayan o. So, dumaan lang siya dito. Kaya, pwede pa siya kahit na ihinang natin. Basta importante yung coil na to is buo pa. And wala naman sunog. Ayan. So, ito palang board na ito is Colin brand. Ayan. So, ito sa high-end product ni Colin na actually bihira naman magkaroon ng diferensya o masira. Mapwera nga lang katulad niyan. So, talagang dapat kasama sa maintenance yung board. Okay. So, ang gagawin natin, papalitan na natin siya ng bago. Ayan. So, ito naman yung bago. Sasalpak na natin. Okay. Ayan. So, parehas naman. Ayan. So, kaya kinalas ko siya. Hinugasan ko. Actually, kami, kapag nagpi-preventive kami ng ganitong unit, ito talaga, kasama to. Actually, binabasa namin ng pressure washer to. Yung tinitira namin ng pressure washer para malinis na malinis. Then, importante dito is ida-dryer at patutuyuin. Kaya lang, medyo matagal na proseso. Pero yun naman, like katulad dito, kung hawak natin yung preventive maintenance, so tayo na yung nagha-handle ng maintenance na every 3 to 4 months nililinisan natin, pwede naman siguro na gagawin natin. So, alagang, kumbaga, is aalagaan na natin yung unit para hindi masira talaga. So, yan din yung isang problema minsan pagpapalit-palit ng maintenance o papalit-palit ng mga tao na nagki-cleaning. So, nagkakaroon ng problema talaga yung mga unit. Ayun, hindi katulad doon sa isa yung nagha-handle. So, kabisado na niya and nalilinisan lahat. Kasi, tawag doon, alam niya na siya na yung may-maintain nun ng pangmatagalan ba na trabaho. Kasi doon sa nilinis lang natin yung condenser, nilinis na evaporator, yung board, kadalasan, ito yung naiiwan eh. Yun yung nagiging problema ng mga technician o doon sa mga nagki-cleaning. Talaga, halos kinakabahan sila na linisan yung board kasi baka magkaroon ng damage or magkaroon ng problema. So, ayun. So, yun yung nakikita namin na dahilan kaya hindi nila ginagalaw pagdating sa board. So, pag linis lang, evaporator and condenser lang.
Pero kung talagang preventive maintenance or company, kasama talaga siya sa nililinis. Yun. So, ang ginawa namin kanina is yun nga, pinakita ko sa inyo. Binasa namin, nilinis namin, then i-dryer. Saka namin binilad. And ayan, malinis na yung board. Compared doon sa nakita nyo kanina na talagang napakadumi ng board. Ayan. So, itong board na to is good pa. Ito naman is may chance pa na ma-repair. Pero, sabi ko, palitan na. Then, gagawin na lang itong reserba para doon sa ibang unit nila. Sakaling tumirik. Kasi, ano to eh, sa resto. So, kung may tumirik sila na board, may pang-swap na kaagad sila. Ayun. So, idadaan muna natin sa repair. Kasi mahirap. Lalo na kung i-order mo yung board, medyo matagal ang minsan nauubusan ng stock. Or, hindi tayo maka-order kaagad. Kaya, ang ginawa natin is magkaroon ng isang reserba sila. Okay? So, isasalta ko na lang to. Madali lang naman to. Plug it, play nga lang din to. Ayan. Okay. So, ito na yung brand new board natin. Ayan. So, model niya is KLG IF40. So, product ni Colin. So, isa ito sa pinakamatibay na unit ni Colin. Ayan. So, halos bihirang nasisira ito. Ang nakikita lang namin na laging problema nito, kaya nasisira. Ayan nga, hindi nalilinisan yung board. So, makikita ninyo pati housing niya maayos. And may cover ito. May cover. May takip din ito sa ibabaw. Kaya, mapapasin nyo ito, bihira ito napapasok ng daga or ipis or butike. Kasi may cover siya. Tapos may rubber siya dito yung pinagdaanan. Kaya, masasabi natin secure o safe yung board. Yan. So, ang problema nga lang, hindi nabubuksan and hindi napipreventive. Hindi siya nalilinis. Okay. So, ito pala, ito yung madalas na na-encounter namin. Isa nakakalimutan na ikabit yung jumper. Ito, may jumper yan dito. Ayun. So, minsan nakakalimutan na ibalik. Kaya, nakala nung iba, hindi nila ma-repair yung unit. May problema. Kaproblema yung, yan o, ito. So, ito, ililipat natin. Minsan pagka nagpalit ng board, yung iba hindi kasi alam na ito, ipapalit natin. Yung pinakatawag dito, jumper cap eh. Yun. Okay. So, ililipat lang siya dito. Ito. So, babalik lang ulit siya dito. Yun. Nakakabit na. Okay. So, kakabit ko na lang. So, itong dulo na isa pala. Teka. Yung nangyayari dito eh. Susunod yung ito. Ayan. Ayan. So, nasunog. So, ito kasi minsan, kakala natin, ang nagiging problem is lost contact. Naglo-loose. Kaya nagkakaroon ng spark. Pero, usually kasi matitibay o matitigas ang pagkakaklip nito eh. Hindi ito basta naglo-loose. So, merong mga nakikita kami na nag-loose. Kaya nasunog. So, karamihan yan, kaya nagkakaganyan talaga. Ang nakakasira is yung dumi. Nagkakaroon siya ng spark dito sa dalawang pagitan na to. Kasi kung papansin niyo ito is dumaan sa supply mismo ng AC. Ayan o, AC. Line and neutral. Yung L and N natin. Then yung reactor. Kaya nasusunog. Ayan. Pag nasunog yan. Ito, parehas siya nito. Pero magkakaibang unit ang kinuhanan nito. Ito, ganyan naman yung naging aberya. So, mapapansin nyo, line and neutral din yung pumasok dito. Ito. So, yun din yung nasunog. Pati dito. Minsan, pag umiinit yung wire naman or nasusunog, isang dahilan din yan kasi nagka-high ampere, lalo na kung hindi nalilinisan ng mabuti yung outdoor. So, pwede rin. So, kung yung unit naman is masyadong mababa ang temp, tumataas ang ampere, ayun, nasisira din kapag madumi or
yung setting ba is masyadong mababa, lalo katulad nito ginamit sa resto, minsan binababa nila yung settings. So yung ampere ng under ng compressor is naka high speed or naka turbo. Ayun, kaya nasusunog. Okay. Ayan. So ito yung importante, lalagyan nyo ng thermal paste ha. Yan. So pagka, ito nga sabi ko sa inyo, dapat kung mga 2 years na yung unit, kung madalas ginagamit, talaga dapat kinakalas and pinapalitan ng panibagong thermal paste. Ayan. So ang tawag ko kasi dito is silicone grease. So nasanay ako kasi nakapangalan dito is silicone. Kaya tinatawag ko silicone. So thermal paste siya. Pero ang gamitin nyo yung ganitong klase na yung unique ang brand na silicone paste. So lalagyan nyo ito ng panibago. And syempre tansyahin nyo na lang yung tamang malalagyan lahat. Ayan. Sabi nga hindi naman, huwag nyo nang tipidin. O dapat lagi kayong meron itong stock yung ganito. Silicone grease. Silicone grease kasi ang nakalagay dito eh. Thermal paste. Ayan. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag ha. Pero tawag ko dito silicone grease kasi nasanay na ako. Kahit doon sa mga ginagawa namin ng mga amplifier dati, silicone grease ang tawag ko. Kaya nasanay ako na silicone grease. Ayan. So, dilinisan tapos papalitan ng panibago. Yan. Kahit sa ibang brand, yan. Kailangan nyo lagyan yan. Lalo na, especially kay Daikin, no? So, si Daikin medyo maselan ang ganito. So, kailangan mayroon lagi and dapat nakalapat. Nakalapat ng maayos. Ayan. Okay, so ilalapat na natin. Pagdating sa mga wiring naman ito, hindi naman kayo malilito eh, kahit bunutin nyo yan kasi may mga nakapangalan naman. And yung mga socket, usually magkakaiba naman ang size. Pero pinakamaganda talaga, pag nagbunot kayo ng wire, picturean nyo para hindi kayo nalilito. Ayan, so naikabit na natin. Nalagyan na rin natin ng silicone. So ito, papalitan na rin namin. Kaya lang pwede namang palitan lang yung pinakadulo. Kaya lang makapapansin nyo ito, nag-brown na oh. Ayan oh. So, papalitan natin ng panibagong wire na rin lang ito. Kaya lang naubusan tayo ng stock yung panlagay oh. Pwede naman yung dulo lang. Pero pag nakita nyo na ganito na, ayan oh, nasusunog na. Eh, pinakamaganda talaga, papalitan na yan. Ayan, pagka ganyan, kasi wala nang, kumbaga, masisira na talaga siya. Nagkakaroon na ng corrosion. Yun. Okay. So, itong isa, ganyan din ang nangyari. Ito nga yung nasunog. So, ang ginawa ko, pinutol ko. So, lalagyan ko na rin lang siya ng ganito. Yung dulo. So, may nabibili naman. Pwede kayong bumili sa mga auto supply. Mas makakapal kasi yung galing doon sa auto supply. Bumili na lang ng original. Kaya lang, naubusan ako ng stock. Kaya, malamang, bukas ko na ito lalagyan. Yan. So, dito lang naman yan. Di rin makay malilito. Wala namang polarity to kahit baliktad. Dahil sa reactor lang yan. Dito. Ayan. Dito lang kakabit. Then, yung dalawang terminal, ito rin lang naman yan. Oh. May nakapangalan naman siya eh. Yan oh. N out. Tapos dito N. Tapos yung L out, ayun oh. ACL din dito. So, dito lang yon connected. So, dito, yung reactor, wala namang polarity. Dito, ganun din. Yung isang reactor. Para dito. So, ito kasing reactor na ito is dalawa na siya. Yung para dito sa power supply niya. And yung isa para dito sa mga IGBT niya. Kaya dalawa ang ginamit. Ayun. Okay na. So, sa mga terminal, wala naman kayong hindi naman kayo malilito dito.
Then, ito nga yung sabi ko sa inyo isa, huwag nyo kalilimutan, yung jumper cap, may error yan na lalabas. Ano nga ba error na sinabi? C4. C4 ba yun lumalabas sa kanya? Ayun, yung jumper cap, ilalagay nyo lang siya. Baka makalimutan nyo kapag nagpalit kayo ng board. So, ayun, okay na tayo dito. Ito, bukas ko na ito tutuloy. So, jumper. Ito naman mga bago yung board, kaya wala tayong magiging problema dito. So, ulitin ko lang ulit. Ito pwede namang i-repair katulad yung ginawa namin. Hininang na lang. Pero ito gagamitin sa ibang unit. Ito. So, hindi na namin, sabi ko pwede naman siyang hindi na requisan ng panibago dahil filter board lang naman. Importante lang maihinang ng tama dito o maayos na hindi na siya magkakaroon ng loose contact. Kaya hindi na namin ito ni-request. So, ito yun nga lang ni-request namin itong dalawa. Ito dadaanan lang din namin sa repair para gagawin na lang reserba in case na magkaroon sila ng problema ulit doon. Isasalpak na lang yung board. And ayan, madali na. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Ito sabi ko nga sa inyo, isa ito sa pinakamagandang unit ni Colin. Dahil mapapasin nyo may mga cover. Ito katulad yan, yung reactor may cover din yan. Yan may takip yan dito na silyado. Hindi siya basta mapapasok ng daga or ipis. So dito sa ibabaw na to, naiwan lang yung takip pero may takip din siya. Ayan, may takip yan dito. Hindi rin siya basta mapapasok ng daga ipis. Siguro yung langga makakapasok pero yung mga daga hindi. At saka yung butike kumbaga limitado. So may wire yan na dumaan dito Kaya limitado yung pagpasok o hindi siya basta makakapasok. Ayan. So sabi ko nga ulit sa inyo, ito, yung mga ganitong board, kasama talaga siya sa preventive maintenance na ginagawa nyo or kasama siya sa cleaning. Tuwing maglilinis ng unit, ito kasama. Kung hindi nyo man basain, katulad ng ginawa namin na pinaliguan yung board, so i-blower nyo na lang siya and i-brush nyo yung mga alikabok. Ayan. Para tumagal yung board. So pagka ganyan na hindi nalilinis, masisira talaga. Yun yung nagiging dahilan. Yung alikabok nagkakaroon ng alikabok ang nakakasira pagdating dito sa ganito. So hindi lang yung nagkakaroon ng loose contact yung mga terminal. Okay? So okay na tayo. Ayos. Okay. Pag yung mga idol Uy.